Wala na talaga akong makita. Nakatakot. Baka bigla na lang may sumalubong sa'yo. Grabe yung fog na to. Eto guys, silipin lang natin. Ayan, lakas pa rin pala ng tubig oh. Dahil sa 2 linggo na sunod-sunod na walang tigil na ulan dito sa Baguio or dito sa Benguet, ito na yung nangyari. Kabag-bagong gawa lang pero wasak na yung dito sa harapan na mismo. Halos kalahati ng kalsada bumagsak na. Grabe ang nangyari sa sasakyan na to. Puno na ng buhangin sa loob. Ayan oh, puro bato. Kasira-sira na. Ito yung isang malaki landslide. Ito yung kotse guys oh, natabunan na. Parang ano to, tama raw yata to. Ayan oh. Tignan nyo yung sasakyan guys oh. Ito natabunan na siya. Kinakabahan ako. Kasi tingnan nyo naman oh, parang gumawa na siya ng kanal dito. Ito oh, dito nang galing yung landslide oh. Parang may natibag dito, tapos dumiretso na siya dun. Sabi ni kuya, mag-ingat daw ako kasi minsan may mga nahuhulog pa rin daw hanggang ngayon. Tignan nyo guys oh, ang lalaki ng mga bato na bumulong mula dun sa taas. Ayun, ang dami pa bato dun oh. Kailangan natin umalis dito, delikado. Hey guys, what's up? Andito tayo ngayon sa La Union, dito sa May Rosario, exit ng TPLX. For today's video, madami kasi nag-request na i-check daw natin kung kumusta yung kalagayan ng mga kalsada dito paakyat ng Baguio. So ngayon, aakyat tayo ng Baguio, dadaan tayo dito sa Marcos Highway. Tapos subukan natin na i-check kung open yung or possible yung Quezon Road. I-check natin kung kumusta na nga ba ang kalagayan ng mga kalsada rito. Dahil ilang araw na nga nag-uulan, halos 2 weeks na yata nag-uulan na non-stop. Dami din bagyo na nagdaan, kaya ang daming mga kalsada dito sa paakyat ng Baguio na mga nawasak. Yun, ipapakita namin sa inyo guys kung possible ba yung mga kalsada dito, kung delikado ba daanan or kung safe na ba itong daanan. At syempre, tignan natin kung kumusta na nga ba ang Baguio City ngayong araw ng tag-ulan, ngayong July 30, 2025. Ang oras natin ay magkaalauna na, lunchtime sakto. At kasama natin si Jeric P, ayun, at saka si Blair. Ayun na, maambon na guys. So good luck sa atin. Strawberry Farm, lubog daw, nabaha. So subukan natin i-check lahat yan, puntahan, tignan natin kung kumusta na nga ba sila ngayon. Actually wala na yung mga bagyo kaya ngayon na kami bumiyahe paakyat para mas safe, di ba? Mahirap naman kung aakyat tayo doon habang binabagyo. Pero maulan pa rin. So dito sa Rosario La Union, ayan, mapapansin nyo may mga butas-butas na rin yung kalsada bago tayo umakyat ng Marcos. Ayan oh. Ayan oh guys oh. Butas-butas oh. Ayan oh, lalim oh. Dati wala man yung mga yan eh. Dami guys. Ay! Bags. Ayun o guys oh. Iwasan natin. Wala, lalim na mga lubak eh oh. Ayan, lalim nito oh. Ayun oh. Sa mga maliliit na motor, mag-ingat kayo dito. Doble ingat talaga. Ayan pa. Dito pa lang yan sa may Rosario. Oh, lalo na pag gabi. Ayan oh. Baka hindi nyo mapansin. Dami oh. Lalim nito oh. Ito guys, andito na tayo sa intersection. Ito na yung paakyat ng Marcos Highway dito sa kanan. Dito sa kaliwa papuntang Agoo, dito naman papuntang Pugo. Madami na mga bumabiyahe yan, mga trucks, mga 4 wheels, may tricycle pa nga. O, ibig sabihin talagang open itong Marcos Highway at passable na siya. Pero tignan lang natin kung safe na siyang daanan. Ito dito one way. Dahil bakit kaya one way no? Parang inaayos nila yung kalsada dito sa kanan. Oo nga, ito inaayos nila. Ito pa rin po yan sa may Pugo, La Union. Ito oh. Pinasak nila oh.
disadvantage ng pagdaan dito sa Marcos Highway is napakaraming mga truck, dahilan na para magpabagal sa flow ng trapiko. At dito guys, ingat kayo, tignan nyo bakit ganyan to. Kaya sa mga pakakyat ng Baguio, ang pinakamabilis na way is via Quezon Road. Yun nga lang, mas delikado nga lang, mas safe dito sa Marcos Highway. Kaya lang makakasabay mo yung mga bus, yung mga truck, pero mas malapad yung kalsada dito at mas less prone sa landslide. Hindi katulad sa Quezon Road na mas madami yung landslide. At meron din paakyat yung Asin Road. Doon naman walang masyadong traffic, walang, kukunti lang talaga mga dumadaan, kaya lang mas matarik siya, sobrang tarik nung daan doon sa Asin Road, kaya kukunti lang mga dumadaan doon. Maganda dito guys kung aakyat kayo dito sa Baguio, naka ano kayo, yung may fog lamp kayo, yung yellow, kasi white na yung fog. Syempre pag white pa yung ilaw mo, hindi na masyadong kita. Ayan, mga ganyan, no, yung mga yellow na fog light. Sobrang kapal na ng ano dito, fog dito sa Marcos talaga. Mas ma-traffic kaysa sa Quezon. Lalo na sarado yata yung Quezon ngayon, kaya lahat ng mga sakyan na galing ng south dito tumadaan ngayon sa Marcos Highway. Malakas ng ulan guys. Ulan yan, di tayo maka-overtake guys kasi ang daming bus sunod-sunod. Paano mo overtake yan? Ay, lalo na kung naka 4 wheels ka. Hindi tayo maka-overtake guys kasi hindi mo naman makikita yung kasalubong mo tulad yan, no? Oh, kahit yung pangatlong bus hindi na natin kita. Nasa loob tayo ng ulap guys. Nasa loob tayo ng ulap. Hey, grabe, hindi mo na makita yung bangin, no? Sobrang kapal naman ito. Ito na yata yung pinakamakapal na fog na nakapunta ako dito sa Baguio. Kahit nakailang beses na ako dito, ngayon lang ako naka-experience ng ganito kakapal na fog. Oh, tignan nyo guys, oh. Asan yung daan yan, oh. Di mo alam kung diretso, paliko kanan, o pakaliwa yung daan eh. Ay grabe, malamig pa. Tsaka lakas ng hangin ngayon. May truck sa kanan. Di mo kami makita par. Ay, tignan nyo yung gasoline station, oh. Oh, may truck. Ito, nag-U-turn. Hindi ko man kayo makita sa side mirror eh. Tapos dahil nakabukas yung visor natin guys, yung pilik mata natin parang may tubig na. Dahil sa fog. Ay, mas makapal lalo pa dito par. Lalong kumapal lalo, oh. Akala ko makapal na yung kanina, salo mo pang kumapal. Ah, grabe, wala na talaga. Wala na talaga akong makita. Ay, nakatakot. Baka bigla na lang may sumalubong sa'yo. Grabe yung fog na to. First time. Ay, may truck, may truck. Ay, bus pala, bus. Dito pa lang po sa may Tuba Benguet pa lang po yan. Tignan natin mamaya pagdating ng Baguio kung mas makapal yung fog. Napakadelikado ng ganito, lalo na pag naka 4 wheels ka tapos tinted yung sasakyan mo. Halos wala ka na makita pag ganyan. Ito nga, nakabukas na yung visor natin, ha. Wala, ayan, oh, may mata na mismo natin direct sa fog, pero nahirapan pa rin tayo makakita. Paano pa kaya yung mga naka 4 wheels na naka-tinted? Kaya delikado pag ganito. Grabe naman, oh. Yung wall, halos di na makita, oh. Ayun, walang ilaw yun, oh. Buti na lang maingay yung butso niya na, doon ko lang napansin na nandun pala siya. Ito, may sakyan na pala sa harap natin. Ayun, kita mo yung tail light niya, kaya lang malabo. Ayan na. Ayun. Kailangan pala natin tutukan para makita siya. So, ito yata yung nawasak, oh. Ito yung nawasak, oh. Ayan, ayun yung nawasak na parte dito. Ito, one lane lang to, passable.
Delikado yun. Dapat may naglagay sila ng ilaw. Kasi hindi mo papansin yung mga kasalubong. Baka malaglag sila doon sa bangin. Uy! Kontik na yung van. Oh! Pag ganito, sobrang fog, advantage nung may maiingay na tambucho. Kasi kahit hindi mo sila nakikita, at least maririnig mo. Tulad ng truck kanina, dahil ang ingay nung butso niya, napansin agad natin siya. Ayan, tignan nyo guys, pag ganyang kulay nung ilaw, kitang kita siya kahit malayo. Bigla na lang lumulusot. Mahirap talaga pag walang ilaw yung kasalubong. Ito na yung rock shed. Kahit dito sa loob ng tunnel or rock shed, ganun din, sobrang kapal din ng fog. Tignan nyo yung pinakadulo nyo. Parang nakakatakot. Parang tayo nasa horror movie. Ito na yung viaduct. Pero mag stop over muna tayo dito. Stop over muna tayo dito. Dito tayo madalas kumain pag nagpunta tayo ng Baguio. At saka dito yung yung sa taas ng tunnel, yung pinuntahan namin, na-vlog na namin ni Jeric yan Puntahan sana namin ngayon, kaya lang baka wala din kami makita. Kasi gusto namin sana makita yung falls. Meron kasing falls dyan sa taas ng tunnel. Hello guys, ayan sa mga naka-follow sa ating channel or sa ating page. Ito yung pinakaunang-unang sticker natin. Ayan J4 Speed po. Ayan J4 Speed. Ayan 3 to 4 years ago pa yan. 3 to 4 years ago. Copy muna tayo dito. Dito yan sa may Tubaguio yata yung pangalan nito, no? Ayun, Tubaguio Restaurant or Garanderia, parang ganun. Guys, dito 2 araw na daw silang walang kuryente, walang power. Siguro may natumbang poste ng kuryente dahil siguro sa bagyo. Ay to display. Ang ganda Ito yung mga palay Dito siguro nilalagay yung mga naaani nila. Para siyang bag. Bag to kuya, bag. Bag, ayun, bag daw. Sarap talaga ng barakong kape dito sa Baguio. Kahit walang asukal, napakasarap. Tinatanong ko si kuya kung hindi ba sila natatakot dito. Baka may malaglag na bato kasi nasa tabi sila ng ng bundok. Sabi ni kuya, sa tagal naman daw nila dito, wala pa nahulog. Meron daw nahulog pero dun sa tabi nila. Kaya swerte pa rin. Nakatakot kasi ito, tignan nyo guys ayan bundok yan Wala pa rin kuryente dito. Ano par? Tara na ba? Tara, tayo. Strawberry Farm? Yes sir. Yun, Strawberry Farm na kami next. Let's go. So tara na. Bago pa lumakas ang ulan. Ito nga pala yung life hack guys, kung hindi waterproof yung inyong cellphone, lagyan nyo lang ng plastic yellow. Di ba? Waterproof na siya. Grabe yung pupuntahan natin, 14 kilometers lang pero 46 minutes. Dahil sobrang traffic ngayon sa Baguio. At kasi meron silang ordinansa dito sa Baguio na dapat nasa 20 to 30 kph lang ang takbo. Ang lakas ng hangin dito sa may viaduct. Uy, grabe lakas ng hangin. Tinutulak yung motor. Lakas ng hangin. Ay, grabe, natutulak tayo. Ito parang may ginagawa silang kalsada dito. Uy, nag-falls na. Ay, grabe to. Inaayos nila yung drainage. Ang kapal ng fog. Ay, may bato dito sa gitna laki. Ito yung papuntang Cannon guys. Cannon Road dito. Pwede kang dumaan dyan. Kaya lang, antarik dyan. Nagkanya-kanya na kami ng map guys kasi baka magkawalaan kami dahil sa kapal ng fog. Ay, grabe. Ang hirap ng makakita. Summer capital city of Baguio.
Magsaysay East Flyover pala ang tawag dito. Tignan nyo, ayan, gusto ko parang pine tree yung ano eh, yung sa side. Ito na yung Arca guys. Welcome to La Trinidad. Ay, sa wakas, dito na tayo sa La Trinidad. Valley of Colors siya tatawag dito eh. Pwede kaya mag-park dito? Hindi kaya tayo mahuli? Hindi na masyadong malaki yung tubig sa ilalim. Dati kasi, yung nakita ko sa video sa Facebook, sobrang laki ng tubig sa ilalim. Welcome Sitio Stone Hill, Balili, La Trinidad. Ito guys, silipin lang natin. Ayan, lakas pa rin pala ng tubig oh. Ayan guys oh. Ang lakas ng agos ng tubig. Ikot na tayo. Baka ano, mga pwede pumasok lang dito mga residente. No? Feeling ko lang Etong kabila naman silipin natin. Ayun oh, lakas oh. Yung nakita ko sa grabe ang taas ng tubig dyan. Ngayon medyo bumaba na. So tara, diretso na tayo ng Strawberry Farm. Let's go. Kuya, may mga strawberries ba niyan? Sa may po, sa may stalls po sir. Sa mga stalls. Pero ngayon lubog yung mga farm. Inunahan kayo ni Emong. Inunahan kami ni Emong. Sige po. Thank you. Thank you. Ay, ito yung malaking strawberry guys oh. Ayan oh. Ang lamig. Tayo lang yata turista ngayon. Pero sa mga pupunta po dito sa Strawberry Farm, may bukas naman yung mga stalls. Pwede pa rin kayong bumili ng mga panalubong. Grabe, tingnan mo yung fog oh. Nawawala na. Kanina napakaliwanag pa, napaka-clear pa niyan. Ngayon, ayan na yung fog papunta sa atin. Halaki ng strawberry. Woohoo! Kahit po naka-cover sila, nasira pa rin no? Opo, Dahil sa lakas ng hangin. yung dahil po sa dun sa bumaha. Binaha po yan. Opo, talagang tumaas po yung tubig. Lubog po yung mga strawberries. Mga halaman po, hindi lang po strawberries yung andyan kasi may mga lettuce din po. Yung mga broccoli din po ata. Hindi lang strawberry o hindi lang mga strawberry. Mga Yes po. lettuce. May broccoli po ata kasi malawak po kasi yan hanggang sa pinakadulo po kasi yan eh. So sa ngayon ma'am, wala pang strawberry picking no? Wala pa po kasi off-season din po. Pero meron naman mga available. Mga private farm na po yan. Hindi na dito galing. Hindi na po. Wala nang baka. So ayun, yung mga strawberries na benta nila dito is galing na daw sa mga private farm. Hindi na galing dito. So yung mga tanim pala dito sa strawberry farm, hindi lang strawberry. Meron din broccoli, lettuce, iba-iba. Asan po sila nagtatanim nun? Mostly sa iba-ibang part po ng Violet din po. Pero mostly naririnig ko po ma-diamond trees na sa Ilang araw na pong inuulan dito? umabot na ng more than 1 week kasi bumagyo pa nung last week eh. So 2 weeks nang wala masyadong turista. Parang ganun na nga po. Lugi po yung negosyo no? Ganun na nga. Ito, tignan nyo guys, wala talagang turista. Kami lang yung nandito. Oh, iilan lang yung mga store na bukas dito. Mabibilang mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung iba, halos sarado na talaga. Dahil magdadalawang linggo na daw silang walang customer. Kaya mas pinili na lang nila magsara muna. Bili tayo kahit ano lang para hindi sila mazero. Ang sarap nito, try nyo pag pumunta kayo dito. Ang sarap. Ate, mauna na kami. Bye bye. Ano pa alam mo ate? Si Ma'am Emily. Bye bye. Ayun, shoutout kay Ma'am Rose. Napapanood pala tayo ni ate. Kain muna tayo ng soup. Sarap oh. Ang bango. Ano ate? Balls ng baka. Seryoso yan? Kakain tayo ng balls ng baka. Balls ng baka. Balls daw ng baka. Ito yung egg ng baka. Yung dilaw. Ayun daw yung Tapos egg ito ng yung baka. mga balls. Ito. Yung mga balls. Yung ano, Yung hotdog po ng baka no. Kakain tayo ng hotdog ng baka tsaka yung balls niya. Ano daw yun eh? Pampagana. Gusto niyo rin makatry kumain ng soup number 5. Ayan. Dito lang po yan sa tabi ng Northridge Academy. 80 pesos. Ito na yun, loaded na. Sarap guys oh. Ito na pala yung soup number 5. Tapos habang kumakain tayo, tignan nyo yung background naman natin sa likod. Tignan natin yung soup number 5. Ito yata yung hotdog ng baka eh. Lalakihan. Ito na, para madigaya sa... Sarap. Kailangan lang talaga dito guys, mabilis na kumain kasi ang bilis lumamig. Ang bilis daw pala maubos ng soup number 5 dito. 2 oras lang daw. Ubus na agad. Pinag-reserve lang kami ni Kuya. Ano pangalan niyo, sir? Ano pa? Conrad.
Pinag-reserve lang kami ni Sir Conrad para makatikim kami nung soup number 5. Ayun, salamat po kasi ha. Thank you ha. Sobrang lakas ng ulan guys. Salamat po sa napakasarap na pares. Tsaka soup number 5. Punta na tayo sa accommodation natin. Ito, sa RG Talks Cyber Cafe and Homestay. Hello sir! Dito ulit ako! Hello po! Hello! Tsaka si Tatay Lito. Ayan. Hello po! Okay lang po. Return of the comeback. Opo. Guys, kung naghahanap kayo ng mga homestay o kaya accommodation dito sa Baguio, dito maganda dito. Okay guys, tara, itutour ko kayo dito sa accommodation natin. Ayan, so siguro dito na tayo. Ito. Kasya daw dito, 4 to 5 or 5 to 6. Ayan, may mga sofa dito, may mga upuan, ayan oh. Tapos double deck. Tapos meron ka na ditong lutuan. Ayan, may stove na. Tapos may ref. May electric kettle kung gusto natin magkape. Sana may heater. Ayun, meron heater. Ito daw ay 2,500. Guys, 8:35 PM na pinagdala tayo dito ng pagkain ng mga boys. So, hey! Si Aaron, tsaka si, ano sa pangalan? Aldwin. Ito, meron tayong tinolang manok. Guys, ito, kakwentuhan natin yung mga lokal dito sa Baguio. Bawal pala dito ang naglalakad sa town ng nagsi-cellphone. Tsaka naka-earphones daw. Yung mga naka-airpods dyan, bawal maglakad sa town. Meron silang ordinansa dito yung silent night. Bawal maingay from alas 10 hanggang alas 5 ng umaga. Ayun guys, so pag nandito kayo sa Baguio, bawal mag-ingay from 10 PM hanggang 6 AM. Pwede kang makulong or magmulta. Ayun, ang oras natin ay 8 AM. Nandito pa rin tayo sa may Baguio City. Kahapon, naipakita na namin sa inyo yung kalsada mula Rosario, La Union, paakyat dito ng Baguio via Marcos Highway. Nakita natin na grabe, sobrang kapal ng fog. So ngayon, papakita naman namin sa inyo yung Cannon Road. So tignan natin, sana makapasok tayo ng Cannon Road para makita natin yung sitwasyon ng Cannon ngayon. At yung bagong gawang rock shed doon. Kasi andun yung landslide yung sa tabi ng rock shed. Hey guys, eto, paalis na kami. Meron pala akong tuturong life hack sa inyo. Kapag nandito kayo sa Cordillera or Baguio na malamig, ito, bago kayo magsuot ng gloves nyo, dahil yung gloves natin basang-basa, ito, pwede kayo magsuot ng mga ganito gloves, plastic gloves or rubber gloves. Yung pang nurse, nakakalesen ng lamig sa kamay. Diba? Para tayong doktor. Pwede na natin ilagay yung gloves natin yan. At least na lesen yung lamig. Tapos nandito yung mga damit natin. Dito yung dalawang drone na dala natin. Hindi man nagamit yung mga drone. Ito yung Air 3. Ito yung Mini 4 Pro. Sa mga nagtatanong, ayan. Maglalagay din tayo ng link. Ayan, sa my shop. Dito sa corner ng screen. Kung saan pwede makabili ng drone natin. Thank you po. Bye. Thank you. Camp 7. Yung nakita namin na landslide doon sa may rock shed. Nasa may Camp 6 po yun eh. So kasunod lang nito. Eh, ganda. Ganda ng bundok oh. Ayan oh. Landslide dito oh. Ay, ito yung ano. Ito yung nabagsakan ng bato, ng malaking bato. Ito yung bahay. Natanggal na nila yung bato. Ay, grabe oh. Dito galing yung bato oh.
Dito galing yung malaking bato. Tapos nalaglag siya papunta dito sa kotse na to. Tignan nyo yung kotse guys, oh. Piping-pipi talaga. Ayan, pakita ko yung picture, yung andun pa yung bato. Tignan nyo yung makina, oh. Wasak-wasak na, oh. Parang papel na talaga. Grabe, wasak na wasak. Doon galing pala yung bato. Ayan, oh. Tapos meron pang bahay dito. Buti itong bahay na to hindi tinamaan. At may bahay din doon sa likod. Doon sa video parang nakita ko dito banda din may aso din na tinamaan eh. Tara. Ganda guys, oh. Grabe, napakataas. Ayun yung Camp Kawa guys. Nag-camp na tayo doon. Tapos ayun yung Lion's Head sa baba. Tapos yung Luwakan Airport dito sa likod na. Tapos may ginagawa silang daan dyan mula doon sa Camp Kawa or tinatawag nilang Great Wall of Baguio pababa. Mula doon pababa dito, connected sa Cannon Road. So madami na nagagawa yan. Pero hindi ko lang alam kung kailan matatapos. Puro falls na, oh. Ayan, oh. Ganda, no? Parang nakakatakot lang tumira dito sa gilid ng bangin. Ito ay isa sa mga favorite part ko dito sa Cannon. Ayan, oh, ang ganda ng view, oh. So ayun guys, nagpalipad tayo ng drone mula dito sa taas. Nakita natin na sa bandang north nung rock shed may dalawang landslide. Tapos dun sa south side naman, meron pang isang landslide. So hindi ka talaga makakatagos dito sa Cannon Road. Imposible talagang dumaan dito ngayon. So tara, lapitan natin, tignan natin kung ano ginagawa nila doon. At tignan natin kung gaano kagrabe yung landslide banda doon. Tara, umuulan na rin eh. Solid, oh. Madaming mga falls, oh. Medyo nakakatakot lang kasi 2 weeks nang umuulan dito. Kaya talagang dami ng mga landslide. Dito pa lang yan sa Baguio. Madami pang landslide dito. May bandang part pa ng Benguet na hindi pa natin napupuntahan. Ay grabe, sobrang lakas pala talaga ng tubig. Nakikita ko mula dito kahit malayo, oh. Dami mga bakal dito. Ano kaya gagawin nila dyan? Ito na Lion's Head. Ito na yung lion, oh. Wala katao-tao ngayon dito. At tingnan nyo, oh, grabe, oh. Ang daming kalat. Ito, ang lakas nito guys, oh. Grabe. Dami mga heavy equipments dito. Silipin nga muna natin yung ilog. Ayun, oh, lakas, oh. Ito mukhang gumuho din dito. Buti dito naman yung bagsak ng guho ng mga bato dito lang sa ilalim ng ilog, dito sa may river. Mga bulldozer dito na naka-ready. Tsaka mga excavator, oh. Dito mukhang nag-widening sila. Nagkaroon na ng mini falls dito, oh. Dito sa part na to, nilagyan na lang madaming sako na may buhangin. Ayan, oh. Ang dami yan, oh. Malinis na banda dito. Tingnan natin yung banda doon. Parang nakakatakot naman i-park yung sasakyan mo dito sa tabi ng bundok. Baka may malaglag ulit na bato or landslide. Ito, ayan, may net na. Pero tumagos pa rin yung landslide, oh. Napunit yung net na nilagay nila. Ito na, sa Camp 6 na po tayo. Gusaran, Camp 6 Elementary School. Dito madaming bahay dito.
na yung tulay. Ang dami mga sasakyan dito oh. Grabe, ang lakas ng ano, tubig sa ilalim oh. Ayan oh. May mga nagpapalo doon sa ilalim. Ang dami sasakyan oh, nakapark na sa kalsada. Eto na yung landslide guys. Grabe naman pala. Ano siya? Ang taas at ang daming bato. Hindi ka pala talaga makakadaan. Feeling ko matagal pa to bago maayos. Grabe, ang dami. Mas grabe po sa baba? Dito po? Oo. Tignan natin. Mas grabe to. Mas grabe pala. Ang lalaki ng mga bato. Parang dinurog na lang siguro to. Mas grabe daw dito. Ay, may mga bahay pa pala dito. Ang lalaki ng mga bato. Ayan o. Tignan nyo o. Galing din sa taas. Parang mga nadurog na eh. Ayun na yung rock shed. Naputol na yung linya ng tubig nila. Asan po kayo nun nung bumagsak to? Tumakbo po kayo papunta doon sa kabila. Lalo dun sa baba. Saan pong baba? Sa lower to sa upper to. Doon po, diretso after pa ng ano, tunnel. Mas grabe pa daw doon after nung tunnel. Tapos ang dami pa pala mga bahay doon, no? Ang laki pala ng pinsala ng landslide dito. Akala ko isa lang, yung nandun lang. Meron pa doon. Galing doon sa taas. At ang nakakapagtaka, bakit parang ano, durug-durug na yung bato, no? Tara, tingnan natin yung banda doon. Ingat-ingat lang, par. Eto, may bahay dito, tignan nyo. Eto, buti hindi siya nabagsakan ng mga bato. At saka itong bahay na to na kulay pink. Kasi ito na mismo yung landslide. Oo. Tara, punta pa tayo doon. Mukhang malalim. Malalim oh. Ang lambot. Yung linya ng kuryente, putol na. Doon galing oh. Ang dami palang mga bato niyan. Kalat yung mga bato na malalaki. Doon tayo banda, baka may kuryente pa to. Delikado. Maganda sana kung yung rock shed dumiretso na siya hanggang dito, hanggang doon sa mga bahay-bahay. May nakita akong tao kanina, naglalakad siya dito. Pumasok siya doon sa tunnel or doon sa rock shed. Silipin natin. Ayan o. Ayan o, ang laki. Halos kalahati ng kalsada bumagsak na. Ayun na yung pinakadulo ng kalsada. Ayun yung nawala. Ayan, bumagsak yan sa baba. Dahil sa 2 linggo na sunod-sunod na walang tigil na ulan dito sa Benguet. Ito na yung nangyari. Bagong gawa lang pero wasak na yung dito sa harapan na mismo. Tignan nyo naman guys kung gaano kalaki yung nawala sa parte ng kalsada na ito. Lumalakas na ulit ang ulan. Ayun, may tao doon sa loob na rock shed oh. Pasok tayo sa rock shed. Silong tayo dito. Papunta na tayo ngayon doon sa pinakadulo nitong rock shed, doon sa kabilang entrance.
Nagpaalam tayo kay kuya kung pwede natin puntahan. Pwede naman daw. Kaya na yung dulo, yung rock shed. Mas grabe daw yung dito. Habang naglalakad tayo ngayon dito sa loob ng rock shed, ramdam natin yung lakas ng hangin na nanggagaling sa mga butas dito. Papasok dito, napakalakas ng hangin. Ito na yung dulo ng rock shed. Puro putik oh. Buti na lang nakabota tayo. Lubog yung bota natin. Sobrang lambot guys ng putik. Ito, grabe guys ang nangyari dito sa dulo pala. Puro landslide na, ang haba. Ayan o. Mahirap na puntahan yung bandang dulo doon kasi ang lambot. Pero subukan pa rin natin. Dito may motor pa oh. Iniwan na lang siguro dito. Mukhang matagal na to. Ito, sasakyan oh. Wasak-wasak guys oh. Grabe ang nangyari sa sasakyan na to. Puno na ng buhangin sa loob. Ayan oh, puro bato. Naka ano pa siya oh. Naka racing seat, naka bride. Mukhang hindi na mapapakinabangan to. Tignan natin yung makina. Wala na, yung radiator wasak-wasak na. Kasira-sira na. Ito yung landslide oh. Tara, lapit pa tayo doon. Ito yung isang malaking landslide. Tignan natin kung anong nangyari dito. Ay, dito may malaking bahay pa sa ilalim oh. Buti hindi siya tinamaan ng landslide. Hello sir, good morning po. Wala pong mga natamaan na bahay, ganon. May bahay po dyan. Kasi yan ang bahay. Dapat hindi magbahay dun sa giling ng kalsada. Ah, opo no. Kasi walang aksyon ng government ng ganyan. Opo. Yung bato punta sa loob. Ah, pumasok po sa loob yung mga bato. Grabe pala nangyari. Wala naman po nasaktan kaya dyan ng mga residente. Wala po. Ah, buti naman po. Ito po, ano po nangyari dito sa kotse na to? Tamaan din po ng landslide dyan? Oo, kasi nakuan ito. Nakapark po dyan. Oo, yun. Kasama Ay. yun. Kotse din po yun. Oo, kutsi. Ay, sayang naman ang kotse. Parang first time lang po yata dito o madalas po yung nagla-landslide dyan? First time lang po. Malaki ang pundo Doon po galing sa taas no. Kaya po siguro yung rock shed yung ginawa nila dito lang inumpisahan. Dahil hindi naman po karaniwan nagla-landslide dito no. Mahaba po yan hanggang doon pa? Hanggang sa baba pa po yan? Ay, tignan ko nga po. Sir, tignan ko lang po. Meron pa rin po nahuhulog. Sige po, salamat po. Sabi ni kuya, mag-ingat daw ako kasi minsan may mga nahuhulog pa rin daw hanggang ngayon na mga bato-bato. Titignan ko lang yung kotse na nalaglag dito. Yan, dyan galing oh. Nagkaroon na ng galon yung tubig. Ito, may tao dito. Ito yung kotse guys oh, natabunan na. Parang to, tama raw yata to. Ayan oh. Tignan nyo yung sasakyan guys oh. Ito, natabunan na siya ng landslide. Tapos yung mga ibang bahay doon natamaan na ng landslide. Ang laki pala to, hanggang doon pa. Kinakabahan ako kasi tingnan nyo naman oh. Parang gumawa na siya ng kanal dito. Tinatanggal nila yung mga bato para siguro dumalo yung tubig.
Tapos yung sa kabila nakikita ko may mga excavator. Ito oh, dito nang galing yung landslide oh. Ayan oh, dito nang galing oh. Parang may natibag dito, tapos dumiretso na siya doon. Tara, kinakabahan na ako. Tara na, balik na tayo. Nakatakot. Baka may bumagsak pa ulit eh. Kasi patuloy pa rin ang ulan dito. Malakas talaga yung ulan. Kanina pa nag-uulan. So hindi imposible na baka magkaroon ulit na ng landslide. Pagtawid ko dun sa tunnel, bago pumasok ng tunnel, biglang may bumagsak na mga bato. Oh, Akala ko siya na. So may harap ako bumagsak ganito. oh, malalaki. Kaya nga sabi ni Kuya, mag-ingat daw dun eh. Kaya nga mag-ingat Kasi may daw mga tayo. nalalaglag pa na mga bato. Nakakatakot. Ayoko na nga eh, bumalik na ako. Ito, Oh. nandiyan pa yung mga puno. Oo, Pero may landslide dito, di ba? oo. So galing daw yan doon sa tuktok pa. Ah, hindi siya galing dito. Doon sa pinakataas pa nung bundok. Ito pa yung mga puno eh. Oo. So kung ito, di wala na sana yan, wash out na. Ah, doon sa pinakataas pa. Kaya malakas din yung impact. Siyempre yung bilis. Oo, kung galing sa pinakataas, mabilis yung bagsak niya. Kaya malakas talaga yung bagsak. So, heto pala ang makikita dito sa side nung rock shed. Heto siya. So, galing tubig dyan. Pupunta dito. Lalabas dito. Saan ako dumaan kanina? Ito, dito ako dumaan. Dito matigas. Saan punta niyo, sir? Yung bahay. Ah, dito po yung bahay niyo. Ay. Kasi pag-ikot na kami Marcos, napakalayo. Kaya pala ang daming sasakyan doon. Yung mga sasakyan doon, mga taga rito. Naka-vlog ako ya. Oo. Shout out kay sir. J4. Saan? Shout out. So sina kuya, yung bahay nila nandun pa sa kabila nitong Sa channel today, no lang Pinas. yung bahay nila nandun sa after ng rock shed. So ginagawa nila, yung motor nila iniwan na lang doon. Tapos maglalakad na sila mula doon papunta sa bahay nila. Kaya pala, ang daming mga sasakyan na nakapark doon. Yung mga yun siguro, feeling ko, mga residente na taga doon, baka Camp 5, ganun. Kasi walang way, hindi sila makatawid eh. So iniiwan na lang sakyan nila doon, tapos maglalakad na dito. Tignan nyo guys, oh, ang lalaki ng mga bato, nagumulong mula doon sa taas. Ayun, ang dami pa bato doon, oh. Tuloy-tuloy pa rin ang ulan dito. Kailangan natin umalis dito, delikado. Anong oras yan, sir? Ayun, 4:56 PM. Hapon na. Hapon na. Padilim na Buti sir, hindi ka natakot, no? Sanay na kayo? Sanay na? Lagi naman yan. Ah, lagi dyan. Ay, dito sa part na to. Ngayon lang yan. Dito sa part na to. Buti hindi pa yung rock shed na ginawa nila. Buti hindi ginawa hanggang dito, no? Para mas safe sana, no? Baka nagkulang sa budget, no? Sina kuya daw, nung nangyari to. Kailan ba nangyari yan, kuya? Kahapon lang? Kahapon lang? Kahapon lang pala tong landslide. Ah, pero yung mga bato nung sa araw pa, nakatambay lang daw sila dito, nakikita nila yung bumabagsak. Hello! Ayan, no? Nagre-ready na si na ma'am. Bakit ma'am? Baka magkaroon pa ulit niya ng next? Ay, wala na sana, sir. Para makabenta naman kami. Buti ma'am, nagre-ready na kayo. Ah, binabalik nyo na. Binabenta namin, sir, kasi nung isang araw pag-uwi. Binabalik na nila. Lagyan na namin sa sako. Dito, meron silang tindahan. Dito yan sa tabi ng landslide. Ginawa nila, sinako nila yung mga tinda nila. Ayan. Kasi baka daw umabot dito yung landslide. Nasa tabi lang kasi nila yung landslide mismo. Ayan na yung landslide. Tapos ito yung tindahan nila. So ngayon, binabalik na nila yung mga tinda nila dito. Ayan, lagi nandyan lang siguro yan, no? Laging dalawa yan. Laging naka-ready para sa landslide. Landslide prone pala kasi talaga to, itong part na to. Ayan, shout out sa mga lokal na nakasama natin dito. Taga dito lang sila. Ayan, shout out oh. Hello po. Ayan, sila sir, madami tayong nakuha mga information sa kanila. Salamat, salamat. Guys, tingnan niyo yung mga bata. Naglalaro sila sa napakalamig dito sa Baguio, dito sa Quezon Road, pero naglalaro lang sila ng ganyan, no? Hindi ka nilalamig. Basang-basa ka na. Baka magpasakit ka. Ang titibay, oh. Oh, ayan, oh. Hindi ka nilalamig. Hindi. Baka magpasakit ka na niyan. Oh, shout out kay sir. Ano pangalan mo, sir? JM. JM ka rin. Parehas tayo JM. Shout out kay JM. Ayan. Mga lokal yan dito. Mukhang feeling ko matatagalan pa to bago matanggal yung landslide. Ay, eto, may mga nahulog din pala na bato dito. Ayun, tinatanggal nila, oh. Oh.
Grabe, nakakatakot yung trabaho nila. Nandun sila sa baba. Paano pag bumigay yung nasa taas na yun, no? Pwede sila mabagsakan ng mga bato. So saludo sa mga katrabaho dito ngayon, dito sa may tulay nitong Camp 6 or Camp 7 na yata to. Tatapang nila, no? So tara, uwi na tayo. Edit na agad natin ito. Upload na agad natin para ma-update yung mga kababayan natin na taga rito or mga motorista, mga kababayan natin na gustong dumaan dito sa Cannon Road.